Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 371. Pagkaalis ni Grace, napatingin si Anastasia kay Elliot habang nakatayo sa harapan niya ang lalaki. Kahit pilit niyang pinipigilan ang kanyang ekspresyon, hindi niya mapigilan ang pait na kumalat sa kanyang puso. Biglang umubo si Elliot, dahilan para paalalahanan siya ni Ray, President Presgrave, nakalimutan mong inumin ang iyong gamot kaninang umaga. Agad na napako ang tingin ni Anastasia kay Elliot. Sa hindi malamang dahilan, makalipas ang 2 araw na hindi niya nakita, naramdaman niyang pamayat ito at namutla ang mukha. Nilamig ba siya? Umiling siya. Nang tumingin ito sa kanya, mabilis itong tumalikod, ayaw niyang isipin na nag-aalala siya. Nandito din ako para magbigay ng pahayag, sabi ni Elliot sa mahinang boses. Okay, sige na. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Anastasia at gusto nang umalis. Mabilis na sinamantala ni Ray ang pagkakataong mag-alok, Miss Tillman, hayaan mo akong paalisan ka. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, sumunod siya at sinabing, pakiusap, maging mahinahon sa may sakit si Pangulong Presgrave. Kahit sino ay maaaring magkasakit. Hindi ba normal iyon? Lumingon sa kanya si Anastasia. Hindi, si Pangulong Presgrave ay dumaranas ng matinding sipon at problema sa puso sa pagkakataong ito. Mula nang bumalik siya mula sa pagliligtas sa iyo noong araw na iyon, 2 araw na siyang hindi natutulog. Nagsimula siyang umubo kagabi at hindi rin siya maganda. After ng check-up, may nadiskubre silang problema sa kanyang cardiac regulation, paliwanag ni Ray. Habang hinihigpitan niya ang hawak sa hawakan ng pinto, sinabi niya, sabihin mo sa kanya na inumin ang kanyang gamot sa oras. Oo naman, magmaneho ng ligtas, Miss Tillman. Nabanggit ni Ray ang lahat ng sasabihin niya. Nang umalis si Anastasia sa istasyon ng pulisya, nagmaneho siya sa kumpanya ng kanyang ama. Sa buong biyahe, ang tanging naiisip niya ay ang maputlang mukha ni Elliot. Siya ay nasa hustong gulang na. Paano niya makakalimutang inumin ang kanyang gamot? Kahit na ang aking anak ay natatandaan ang napakadaling gawain. Nang dumating si Anastasia sa Tillman Constructions, pumasok siya sa opisina ng kanyang ama. May ilang pangunahing tauhan sa isang pulong kasama niya habang inutusan niya itong umupo at umupo para sa pulong. Sinubukan niyang intindihin ang usapan nila. Gayunpaman, hindi siya pamilyar sa industriya ng konstruksyon, kaya nahirapan siyang intindihin ang mga minuto ng kanilang pagpupulong. Nang tanghalian, dumating si Alex. Sa sandaling makita niya si Anastasia, hindi niya maiwasang makaramdam ng mga paro-paro sa kanyang tiyan tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Dahil alam niyang hindi na magkakatuluyan sina Anastasia at Elliot, masigasig na sinubukan ni Francis na itugma muli si Alex sa kanyang anak na babae. Sensitibong tao si Alex, kaya tuwang-tuwa siya nang mabalitaan niya kay Francis na nagkaroon siya ng pagkakataong ligawan siya muli. Kahit na hindi niya alam kung bakit nakipaghiwalay si Anastasia kay Elliot, isa pa rin itong katapusan na inaabangan niya. Anastasia, hahayaan kong samahan ka ni Alex sa hapon habang nakikipagkita ako sa ilang mga kaibigan, sabi ni Francis kay Anastasia. Tumango siya bilang tugon. Matapos maranasan ang kaganapan na sumunod pagkatapos na kunin ang kanyang anak noong huling pagkakataon, sinadya siya ni Alex para sa paglilibot sa isa sa mga departamento. Gaya ng inaasahan, nang malaman ni Anastasia na oras na upang kunin ang kanyang anak mula sa paaralan, wala silang oras upang tapusin ang paglilibot. Aalis na ako para sunduin si Jared ngayon. Maaari mo ba akong ipadala sa kanyang paaralan, Alex? Siyempre, bulalas ni Alex. Pagkatapos, hinatid niya ito para sunduin ang kanyang anak kung saan tahimik niyang pinagmamasdan ito habang papunta doon. Napansin niyang madilim ang itsura nito sa buong biyahe. Halatang-halata na siya ay nagkakaroon ng rough-timer relationship. Pagdating nila sa paaralan, nagmamadaling lumabas ng sasakyan si Anastasia para salubungin si Jared at iniwan ang kanyang telepono sa kotse. 2 minuto pagkaalis niya, tumunog ang phone niya. Kinuha ni Alex ang kanyang telepono at nakita ang pangalan ni Elliot sa screen. Sinadya niya itong kinuha at sinabing, "Hello, President P-Rave. Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na ang telepono ni Anastasia ay wala sa kanya." "Sino ka?" Malamig ang boses ni Elliot.
Ako si Alex Hunter. Nagkita na tayo dati, President Presgrave. Nasaan siya? Isang malungkot na tanong ni Elliot. Pumunta siya para sunduin si Jared, at hinihintay ko siya sa gate ng school. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Ipapasa ko ang mensahe para sa iyo. It's fine. Pagkasabi nun, ibinaba ni Elliot ang tawag. Nang marinig iyon, napangiti si Alex. Ang kanyang layunin ay lumikha ng isang maling impresyon na siya ay malapit kay Anastasia upang si Elliot ay magseselos at mabaigo sa kanya. Hindi niya alam na ang tawag na ito sa telepono ay higit pa sa isang pagkabigo para kay Elliot. Si Elliot, na nakaupo sa kotse ni Ray, ay biglang nakaramdam ng hininga at nagsimulang umubo ng marahas. Nang makita iyon, mabilis na ipinarada ni Ray ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at binuksan ang pinto sa backseat habang nagtatanong, President Presgrave, okay ka lang? Kabanata 372. Hinawakan ni Elliot ang kanyang kwelyo, ipinikit ang kanyang mga mata, at napabuntong hininga, masakit. Dapat ba kitang dalhin sa ospital? Sabik na sabik si Ray nang makita si Elliot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Elliot na napakahina. Ipadala mo ako sa bahay ni Anastasia. Hindi mapagaling ng mga doktor at ng kanilang mga race eta si Elliot. Sa katunayan, si Anastasia lang ang nakapagpagaling sa kanya. Huwag ka nang kumapit. You should go to the hospital this time, nag-aalalang udyok ni Ray. Kilala ko ang sarili kong katawan. Ipinikit ni Elliot ang kanyang mga mata at nagutos, ipadala mo ako doon. Nagpaplano ba si Alex na kumain o bumisita sa bahay ni Anastasia sa pamamagitan ng pagpapauwi sa kanya at kay Jared? O sinusubukan niyang samantalahin ang pagkakataon na samantalahin si Anastasia? Lalaki siya, kaya alam niya kung ano ang iniisip ng ibang mga lalaki. Bukod dito, siya ay naging isang tao sa nakaraan kaya, kailangan niyang itaboy si Alex, kahit na nangangahulugan iyon ng paghamak at pagkagalit ni Anastasia. Dahil hindi niya magawang kumbansihin, na-start na lang ni Ray ang sasakyan at tahimik na umaasa na hindi nagagawa si Anastasia ng isang bagay na magalit kay Elliot. Pagkasakay ni Anastasia sa kotse kasama si Jared, nagtanong si Alex, Miss Tillman, pauwiin na ba kita o kunin ang sasakyan mo sa opisina? Pauwiin mo na lang kami. Dahil ang susunod na araw ay isang katapusan ng linggo, naisip ni Anastasia na hindi niya kailangan ang kotse, at hindi niya nais na bumalik at pabalik kasama si Jared. Nang marinig iyon, natuwa si Alex. Mabilis siyang nag-isip ng mga dahilan para maimbitahan siya sa bahay nito. Ngayon mo lang naiwan ang phone mo sa kotse. Pinatawag ka ni President Presgrave. Kunwaring naalala ni Alex ang tawag. Anong sabi niya? Nakasimangot na tanong ni Anastasia. Wala siyang sinabing detalyado. Marahil ako ang sumagot ng tawag, kaya hindi siya tuwang-tuwa. Ibinaba na niya ang tawag. Sinadya ni Alex na inilarawan si Elliot bilang isang malamig na tao. Kilalang kilala ni Anastasia si Elliot, at parang may gagawin siya. Pagdating nila sa housing area ni Anastasia, biglang nagtanong si Alex, Miss Tillman, can I use your washroom? Medyo urgent lang. Siyempre, masama ang loob ni Anastasia na tanggihan siya, kaya tumango siya. Oo naman, halika na. Jared, mabigat ba ang bag mo? Dapat ba kitang tulungang dalhin ito? Mabilis na sinubukan ni Alex na kaibiganin si Jared, na gustong manalo sa kanya. Bilang tugon, umiling si Jared at sumagot, hindi. Kaya kong dalhin ang sarili ko. Kahit bata pa si Jared, masasabi niyang sinusubukan ni Alex na makuha ang puso ng kanyang ina. Hindi naman sa ayaw niya kay Alex, pero iisa lang ang kwalipikadong maging tatay niya, at ang taong iyon ay si Elliot. You're a good boy, Jared, puri ni Alex. Maya-maya lang, napatigil si Anastasia sa kanyang mga hakbang. Pagpasok nila ni Alex sa loob ng lugar, nakita nila ang dalawang figurang nakaupo sa bench Elliot at Ray. Mr. Presgrave. Agad na nagpumigla si Jared na makawala sa pagkakahawak ni Anastasia habang tumatakbo ito patungo kay Elliot. Kasabay nito, naging matigas ang ekspresyon ni Alex. Hindi niya inaasahang makikita si Elliot dito. Jared, hindi kita kayang buhatin ngayon dahil may sakit ako, sabi ni Elliot. May sakit ka ba? Uminom ka ng gamot mo. Nag-aalalang tanong ni Jared. Oo, kinuha ko na sila. Si Ray, na nakatayo sa tabi ni Elliot, ay yumuko at tinanong si Jared,
dalhin ba kita sa playground, Jared? Bigyan natin ng oras ang nanay mo at si Mr. Presgrave para makapag-usap. Nang marinig iyon, nagtaka si Jared, dahil nandito si Mr. Presgrave, malamang aalis na si Mr. Hunter. Okay, sure. Tumango si Jared. Gusto niyang lumikha ng mga pagkakataon para sa kanyang ina at Mr. Presgrave. Nang makitang dinala ni Ray ang kanyang anak, nilingga ni Anastasia si Alex. Mr. Hunter, punta tayo sa pwesto ko. Agad na kumunat ang matalim na kilay ni Elliot nang marinig iyon. Ang babaeng ito pala, nag-uuwi ng ibang lalaki. Ayos lang, Miss Tillman. Biglang naging duwag si Alex dahil ayaw niyang masaktan si Elliot. Alam ni Anastasia na mayroon siyang kagyat na pantog. Bukod dito, natakot lang siya kay Elliot, kaya hinawakan niya ang kamay nito at hinayla siya habang tinitiyak, hindi mo kailangang matakot na pumunta sa aking lugar. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex, ngunit walang duda na ang pagkilos ni Anastasia ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Tumango siya at humingi ng tawad, I'm sorry for the trouble. Kabanata 373. Agad-agad. Hinawakan ni Elliot ang isang mahabang mukha habang nangingibabaw sa kanya ang selos. Naglalaro ba si Anastasia ng push and pull kay Alex ngayon? Tumigil ka dyan, Anastasia. Ang boses ni Elliot, na may bahid ng galit, ay narinig sa likod ni Anastasia. Nang lumingon siya, si Elliot ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Maaari ba kitang tulungan, Pangulong Presgrave? Mr. Hunter, I need to have a private talk with her. Pwede mo ba kaming iwan? Hindi man lang nag-abalang tumingin si Elliot kay Alex. Nakatitig lang siya kay Anastasia, ngunit sa ilalim ng bawat salita ay naglalaman ng babala. Nang makita iyon, mabilis na ngumiti si Alex at sumagot, sure. Aalis na ako, kung ganoon. Pagkasabi noon ay sinadya niyang kumunot ang kanyang mga kilay para ipakita na hawak niya ang kanyang pantog. Kapag si A, nakita siya ni Asia na nagdurusa, iginiit niya, huwag mo siyang pakialaman, Mr. Hunter. Halika. Kaya lang, sinundan ni Alex si Anastasia sa kanyang bahay. Nang hindi pinansin ang pagtatangka ni Elliot na pigilan sila, nakatayo lang siya at pinapanood ang kanyang pinakamamahal na babae na nagdala ng ibang lalaki sa kanyang bahay. Isang bigla ang alon ng emosyon ang tumusok sa kanyang puso na parang matalim na karayom WZW. Hindi niya napigilan ang kanyang marahas na pag-ubo, at dahil sa sakit sa kanyang dibdib, ang kanyang tuwid na figure ay nakayuko na ngayon. Pagkatapos maglakad ng ilang talampakan palayo, malabong marinig ni Anastasia na may umuubo sa likod niya, kaya lumingon siya para tingnan. Ang tanging nakita niya ay si Elliot na nakayuko sa lupa. Sa susunod na sandali, sumugod na ito sa kanya. Elliot, anong mali? Yumuko si Anastasia para suportahan ang kanyang braso. Saan masakit? Bahagyang naibsan ang nakakadurog na sakit sa dibdib ni Elliot sa kanyang presensya. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang namutla ang mukha nito, at nawalan ng focus ang mga mata. Nawala pa ang dati niyang matalino at matalas na anyo. Tila nang hina si Elliot na anumang oras ay babagsak na siya. Hindi mo ba ako iniwan mag-isa dito? Bakit ka bumalik? Malamig na ungol ni Elliot habang tinutulak siya sa gilid at bumangon sa sahig. Nasasaktan ang puso ni Anastasia na makita siyang nagdurusa. Subconsciously, sinubukan niyang suportahan siya at iminungkahi, hihilingin ko kay Ray na ipadala ka sa ospital. Pagkasabi niya nun ay kinuha niya ang phone niya. Ibinaling ni Elliot ang kanyang ulo na parang nagtatampo na bata. Hindi ako pupunta sa ospital. Tigilan mo na ang kagulo. Kahit gusto mong mamatay, huwag mong gawin sa harap ko. Habang nangingisda ang kanyang telepono, walang awa na sinabi si Anastasia. Agad na napabuntong hininga si Elliot sa sinabi niya. Sinusubukan mo bang galitin ako ng buhay? Mabilis na tinakpan ni Anastasia ang kanyang bibig. Saktong dumating si Alex sa pinangyarihan. Ayos ka lang ba, President Presgrave? It's none of your business. Ang malamig na tingin ni Elliot ay bumungad sa kanya. Sa pagkakataong ito, medyo na si Anastasia sa kanyang ugali. Bakit ba siya naging bastos sa isang taong concern lang sa kanya? Paumanhin, Mr. Hunter, kung liliko ka sa kaliwa mula rito, may mark. Maaari lamang humingi ng tawad si Anastasia kay Alex dahil hindi niya kayang iwanan ang isang may sakit na lalaki. Huwag kang mag-alala,
Magkita tayo sa Lunes. Ngumiti si Alex bago tumalikod para umalis. Sa sandaling umalis siya, sinubukang tawagan muli ni Anastasia si Ray, ngunit inagaw ni Elliot ang kanyang telepono. Sabi ko hindi ko na kailangang pumunta sa ospital. Kung ganoon, dito mo gustong pumunta. Hindi na alam ni Anastasia kung ano ang gagawin sa kanya. Magpapahinga lang ako sa bahay nyo. Pagkasabi nun, kinuha ni Elliot ang phone niya at tinungo ang elevator. Nang bumalik si Anastasia sa kanyang katinoan, napagtanto niya na muli siyang nakasalikop sa kanya kahit na ayaw na niya itong makita. Sa elevator, tinitigan ni Anastasia si Elliot. Halatang pamayat si Elliot ngayon, at medyo namumutla ang kutis. Sa ilalim ng kanyang malubog na mga mata ay may mga patak ng maitim na bilog, at maging ang kanyang pinagdapasan ay makikita, para bang hindi niya inaalagaan ang kanyang imahe kani-kanina lamang. Pagkabukas ng pinto, nagsalin siya ng isang basong tubig para sa kanya. Si Elliot ay nakaupo sa sofa na masama ang pakiramdam. Sa tuwing naiisip niya na gustong ipasok ni Anastasia si Alex sa bahay nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng paninikip ng dibdib. Bakit sinabi ni Alex na magkita tayo sa Lunes? Nagde-date ba kayo? Hinawakan ni Elliot ang baso sa kanyang kamay at nagtanong. Matapos siyang tingnan, sumagot si Anastasia, napagpasyahan kong magtrabaho sa kumpanya ng aking ama. Nang marinig iyon, nabulunan ni Elliot ang kanyang tubig at nagsimulang umubo ng marahas. Anong mali? Nagmamadaling tanong ni Anastasia. Magtatrabaho ka ba sa kumpanya ng tatay mo, o gusto mo lang makita si Alex araw-araw? Nang lumabas ang tanong sa bibig niya, si Elliot ay mukhang isang selosong boyfriend. Kabanata 374. Kumunat ang noo ni Anastasia. Oo naman. Araw-araw kong nakikita at nakakausap si Mr. Hunter sa trabaho, so what's the issue? Hindi mo ba alam na ang lalaking ito ay may lihim na motibo sa iyo? Sa sobrang galit ni Elliot ay naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Elliot, bahala ka na lang. At saka, hindi ba may lihim ka ring motibo sa akin? Inakala ni Anastasia na masyado nang nakikialam ang lalaking ito, at hindi katakataka na galit siya. Natahimik si Elliot. Pinapayagan kang habulin ako, ngunit kapag sinubukan akong ligawan ng ibang lalaki, automatiko silang mga kriminal. Muling bati ni Anastasia. Wala pa siyang nakitang lalaking napakamakasarili gaya niya. I'm pursuing you para mabigyan ko kayo ng bahay ni Jared. Pera at katawan mo lang ang gusto ng ibang lalaki. Hindi ako naniniwala na walang balak si Alex na kunin ang kumpanya ng papa mo. Prangka si Elliot. Ngayon, turn na ni Anastasia na tumahimik. Kahit ganoon ang iniisip ni Alex, kailangan siya ng kanyang ama ngayon. Gayun din, ito ay palaging isang bagay ng pagpapalitan ng mga benepisyo, kaya hindi ito paraan upang masukat ang karakter ni Alex. Well, ingatan mo lang ang iyong kalusugan. Sabi ni Anastasia. Pagkatapos, umupo siya sa isa pang couch at tinitigan siya. Umalis ka na kapag naubos mo na ang tubig mo. Nang makitang hinahabol siya nito, napakunot ang noo ni Elliot. Sa bahay mo ako magdi-dinner mamayang gabi. Ay, WI. Hindi mo kaya, wala kaming utang sa isa't isa, at hindi namin siya dapat isa't isa, pagtanggi ni Anastasia. Kung ganoon, dapat ay iniwan mo na lang ako sa ibaba para mamatay ngayon. Bakit mo ako aalalahanan? Tanong ni Elliot na nakataas ang isang kilay. Oo, sa susunod wala na akong pakialam sa'yo. Si Anastasia ay hindi gaanong mabait. Anastasia, matutuwa ka bang marinig ang tungkol sa aking pagpanaw kung mamatay ako isang araw? Bigla siyang tinitigan ni Elliot na may seryosong tingin habang malungkot na nagsasalita. Ang puso ni Anastasia ay nanginag, dahil ang lalaking ito ay parang sinusumpa niya ang kanyang sarili. Sa isang gulat, Anastasia blurted out, "Don't say such nonsense, Elliot. Paano ako magiging masaya kung namatay ka? Isinakripisyo ng nanay ko ang buhay niya para iligtas ka, kaya dapat mas pahalagahan mo ang sarili mong buhay." Kahit na ang kanyang mga salita ay hindi lubos na taos-puso, ramdam pa rin ni Elliot ang kanyang pag-aalala. Sige. I'll try my best to live as long as I can, seryosong sagot ni Elliot. Kinuha ni Anastasia ang phone niya at tinignan ang oras. It was almost 6:30 p.m., pero tambay pa rin ang lalaking ito. Gabi na, at dapat kong simulan ang paghahanda ng hapunan para kay Jared ngayon.
Pwede ka nang umalis kasama si Ray. Hindi ako aalis, giit ni Elliot. Maaari kang magutom, kung gayon. I'm not making meals for you, pagbabanta ni Anastasia. Oo naman, walang problema. Dito na lang ako. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata. Tumayo si Anastasia at tinungo ang kusina. Nang inihanda niya ang mga sangkap, nakompromiso siya sa huli at isinama din ang kanyang bahagi. Para naman kay Ray, tiyak na hindi siya magtatagal para sa hapunan. Hindi nagtagal, iniuwi ni Ray ang maliit na lalaki. Nang makita ng bata si Elliot sa bahay, tuwang-tuwa siya. Mr. Presgrave, nagdi-dinner ka ba sa bahay ko? Oo. Galing. President Presgrave, kukuha ako ng gamot para sa iyo. Tandaan na uminom ng iyong mga table tas mamaya. With that, binuksan ni Ray, door at umalis. Pagkatapos may hatid ni Ray ang gamot, kusa siyang pumunta sa kusina at sinabi kay Anastasia, Miss Tillman, pakitiyak na inumin ni President Presgrave ang kanyang gamot. Lumingon si Anastasia, natigilan, ngunit umalis na si Ray sa lalaki kailangan ang kanyang pangangasiwa. Sinilip ni Anastasia sa salamin ang lalaki sa sopa, para lang uminom ng gamot. Samantala, ang lalaking nasa sopa ay nakatitig sa figurang nagpupuyos sa kusina. Siya ay bahagyang nag-aalala tungkol sa hindi makakain ng hapunan ngayong gabi. Kung tutuusin, alam niya na hindi siya masyadong walang puso. Sa kusina, napabuntong hininga si Anastasia sa sobrang inis. Alam niyang ayaw na niyang makita itong muli, ngunit bakit hindi niya magawang itaboy siya sa tuwing lilito siya. Pagkatapos ng hapunan ay handa na at ang mga pinggan ay nakalatag sa mesa, tumingin si Anastasia sa lalaking nasa sopa. Dapat mo bang inumin ang iyong gamot bago o pagkatapos kumain? Pagkatapos, sagot ng lalaki. Mr. Presgrave, kailangan mong inumin ang iyong gamot sa oras para mabilis kang gumaling, pag-aalala ni Jared. Okay, nakangiti si Elliot habang nagsasalita. Sa mesa, naglagay si Jared ng pagkain sa plato ni Elliot na parang mabuting bata. Magiliw na tinitigan ni Elliot ang bata na para bang sariling anak niya si Jared. Kabanata 375. Tumangala si Anastasia at nahuli ang kanyang tingin bago ibinaba ang ulo sa gulat. Kung gaano siya kabait sa kanyang anak, mas walang kapangyarihan itong tanggihan siya. Pagkatapos ng hapunan, nagbuhos si Anastasia ng isang basong tubig para sa kanya at sinamantala ang pagkakataong magpasalamat. Elliot, salamat sa pagkuha ng abogado. Ang kanyang kaso ng kidnapping sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa tulong ng kanyang abogado. Nangangalap ng ebidensya ang mga pulis, sa sandaling makonvict sila, hindi ako papayag sa kanila. May malamig na kinang sa mga mata ni Elliot. Kung gusto mong imbestigahan ang kaso mo sa kidnapping years ago, at kung kailangan mo ng tulong ng tatay ko, tawagan mo lang siya para magtanong. Makikipagtulungan siya. Okay, tumanggo si Elliot. Eto, inumin mo yang gamot mo. Panawagan ni Anastasia. Binuksan ni Elliot ang isang plastic bag. May ilang bote sa loob, at nang bilangin niya ang mga table tasks, kailangan niyang uminom ng RO. Jate ng mga ito sa isang go. Natigilan si Anastasia. Bakit ang dami niyang pill na inumin? Ang race A ba na ito ay mula sa isang kagalang-galang na doktor. Nakakunot ang noo ni Anastasia habang nag-aalalang maling doktor ang napuntahan niya. Naramdaman ni Elliot ang init sa kanyang puso, dahil hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang panandaliang pag-aalala nito. Pinagpag niya ang mga table tasks sa kanyang palad at sabay-sabay na nilamon iyon. Lumipas ang oras, at pagkatapos paliguan ni Anastasia ang kanyang anak, lumabas siya nang makitang natutulog na ang lalaki sa sopa. Umupo siya sa extended side ng couch, ang ulo sa likod ng couch habang nakapikit at mahimbing na nakatulog. Siya, manahimik ka na lang, Mommy. Huwag mong istorbohin si Mr. Presgrave sa kanyang pagtulog. Ang maliit na lalaki ay agad na naglagay ng isang daliri sa kanyang mga labi habang siya ay nagsasalita. Naisip ni Anastasia na medyo gabi na, at kailangan lang niyang gisingin para may hatid siya ni Ray sa bahay mamaya. Maaari kang bumalik sa iyong silid at matulog muna, bulong ni Anastasia. Natulog ang maliit na lalaki tulad ng sinabi sa kanya. Pagkatapos, lumakad si Anastasia kay Elliot. Mahimbing na natutulog ang lalaki, dahil kadalasang nararamdaman niya kung lalapit siya sa kanya. Ngayon, nakatulog siya na parang nawalan ng malay. Hindi kaya pinapatulog siya ng gamot niya.
Hindi napigilan ni Anastasia na tawagan si Ray. Mr. Osborne, si President Presgrave ay nakatulog sa aking bahay. Halika at sunduin siya. I'm masyado sorry, Miss Tillman, mayroon akong ilang mga bagay na dapat asikasuhin, kaya natatakot ako na hindi ako makakarating. Kung ganoon, mayroon ka bang contact number ng bodyguards niya? Pwede mo ba silang sunduin? Miss Tillman, dahil bihirang pagkakataon para kay President Presgrave na makatulog ng mahimbing, bakit hindi mo siya hayaang magpahinga sa iyong lugar para sa gabi? Hindi nakaimik si Anastasia. Sa nakalipas na 2 araw, si Pangulong Presgrave ay nagkakaproblema sa kanyang pagtulog, at ito ay nakakaapekto rin sa kanyang paggaling. Sorry kung naabala kita. Sa pag-alala na si Elliot ay tila hindi masyadong mataas sa espiritu, hindi maiwasan ni Anastasia na lumambat. Sige. Kailangan niyang makasama sa kwarto ang kanyang anak ngayong gabi. After ending a call with Ray, napatingin si Anastasia sa lalaking natutulog sa couch. Naisip niyang lumipat na siya sa kwarto dahil medyo malamig sa labas, at tiyak na lalala ang sipon niya. Elliot, matulog ka na sa kwarto. Lumapit si Anastasia at marahang tinapik ang balikat niya. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Elliot. Anastasia stared at his hand-me face and resorted to harsher means instead. Kaya naman, tinapik niya ang mukha nito. Elliot, matulog ka na sa kama mo. Napaka-effect ng face patting. Itinaas ni Elliot ang kanyang makapal na pilak mata at tumingin sa kanya nang nanlalabo ang mga mata. Maaari ba akong manatili para sa gabi? Oo, medyo gabi na, at wala nang oras si Mr. Osborne para sunduin ka, sabi ni Anastasia sa pagkagalit. Isang ngiting tingin ang sumilay sa mga mata ni Elliot. Gaya ng inaasahan sa kanyang mapagkakatiwalaang katulong, higit siyang kilala ni Ray. Habang nakaupo si Elliot sa kama, dinala ni Anastasia ang kalahating balde ng tubig sa kanya para maibabad niya ang kanyang mga paa sa maligamgam na tubig saglit. Kung hindi niya ibabad ang kanyang mga paa sa ganitong panahon, ito ay masyadong malamig para sa kanya upang tiisin. Nakipagtulungan si Elliot at naligo sa paa. Pagkatapos, ipinatong niya ang ulo sa unan niya habang nakahiga sa malambot niyang kama. Bawat hininga niya ay puno ng halimuyak na kakaiba sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa isang malalim na pagkakatulog. Matapos tulungang manirahan si Elliot, naligo si Anastasia at natulog sa tabi ng kanyang anak. Ang malarosas na pisngi ng maliit na lalaki ay dumampi sa kanyang dibdib, at hindi niya maiwasang ibaba ang kanyang ulo at magtanim ng mga halik sa kanyang ulo. Napagod din si Anastasia, at hindi nagtagal ay nakatulog siya. Samantala, nakaligtas lang si Hailey sa isang near-death experience sa Hogland. Ang lahat ng kanyang mga operasyon ay natapos, at sinabi ng doktor na sila ay isang malaking tagumpay. Halos hindi na makapaghintay si Hailey na makauwi. Siya ay mahalagang lumipat ang kanyang buong ulo, ang kanyang bahagyang parisukat na mukha ay hugis itlog na, at sumailalim din siya sa epicanthoplasty upang ang kanyang dobleng talukap ay magmukhang katulad ng kay Anastasia. Kabanata 376. Habang nakahiga si Hailey sa kama, ang kanyang isip ay pinahihirapan sa bawat segundong lumilipas. Naisip niya kung paano malamang na hindi mapaghihiwalay si Anastasia kay Elliot ngayon, at marahil sa oras na bumalik siya, ang pakikipag-ugnayan ay nasa usapan na. Binibilang ni Hailey ang mga araw sa matinding paghihirap niya. Sa bahay, nagkaroon ng maraming pagbabago sa pagmamay-ari sa Abyss Club, at ngayong gabi, humiling si Ray na makipagpulong sa kasalukuyang may-ari nito. Nang mabalitaan ng may-ari na babayaran siya ng 2 milyon kapalit ng mga recording ng CCTV 5 taon na ang nakararaan, natigilan siya. Ang mga pag-record mula sa 5 taon na ang nakaraan ay nawala ng matagal na ang nakalipas, bagaman. Bakit ganoon? Tanong ni Ray. Ilang buwan lang ang nakalipas, nagkaroon ng sunog sa aking kamalig, at biglang nasunog ang lahat ng data na nakaimbak sa silid ng server at naging abo, sabi ng may-ari. Naguguluhan din siya habang nagpatuloy, parang isang uri ng problema sa circuit. Nai-report mo na ba sa pulis? Ang mga bumbero ay hindi pumunta upang patayin ang apoy. Wala akong masyadong nawala maliban sa data na iyon, kaya kung naghahanap ka ng mga recording mula sa 5 taon na ang nakakaraan, tiyak na wala na ang mga ito. Sumilay ang hinala sa kaibuturan ng mga mata ni Ray. Napakaraming mga pagkakataon, bakit ang server room lang ang nasusunog? Sadyang walang alam.
Hindi pa masyadong matagal mula nang ang bagong may-ari na ito ang pumalit sa lugar, kaya siya tungkol sa mga insidente na nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, hinanap ni Ray ang manager at binigyan siya ng 100,000, na hinihiling sa kanya na gumawa ng isang listahan ng lahat, ang mga veteranong empleyado na nagtrabaho sa club ng higit sa 5 taon. Hindi nagtagal, nakahanap ang manager ng higit sa 10 tao na tumutugma sa mga kinakailangan, ngunit 3 taon pa lang siyang nagtrabaho dito, kaya nang tanungin siya ni Ray tungkol sa server room, agad na sinabi ng manager, bihira kaming pumunta doon, at ang security team ay nasa tungkuling bantayan ito. Binigay ng manager ang ilang pangalan. Ito ang mga security guard na pinakamatagal nang nagtrabaho dito. Lahat sila ay nagtatrabaho dito ng mahigit 5 taon. Nakakuha rin si Ray ng listahan ng mga empleyadong nagbitiw pagkatapos ng sunog. Nakita ng manager na gwapo siya at mapagbigay sa pera, kaya binigay niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Sa huli, ikinulong ni Ray ang isang target. Ito ay isang security guard na umalis pagkatapos ng sunog. 3 araw lang siyang huminto matapos ang sunog, kaya hinala ni Ray na may nasuhulan sa kanya para sunugin ang lugar bago siya umalis sa kanyang trabaho. Kaya naman, naniniwala si Ray na makakakuha siya ng ilang impormasyon mula sa gwardya. Kasama dito ang insidente ni Anastasia mula 5 taon na ang nakararaan. Si Ray ang tanging taong ipinadala ni Elliot upang imbestigahan ito ng palihim, at maging ang kanyang mga bodyguard ay hindi kasama sa pagsisiyasat na ito. W. Pansarang Panaklong. Bumalik sa Tillman Residence, tuwang-tuwa si Erica na hindi siya makatulog dahil gumagastos siya sa nakalipas na 2 araw. Sa katunayan, halos naubos na niya ang lahat ng 1 milyong ibinigay sa kanya ni Elliot. Hindi niya akalain na ang impormasyon tungkol kay Anastasia ay magiging napakahalaga at makakakuha siya ng 1 milyon sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng ilang pangungusap tungkol sa babaeng iyon. Gayunpaman, wala siyang ideya kung gaano kahalaga ang ilang pangungusap na iyon para kay Elliot. Ang mga iniisip ni Erica ay napunta sa isang mahalagang gawain. She had to hold a discussion with Hailey para magkaparehas sila ng kwento. Kung tatanungin ni Elliot si Hailey tungkol dito balang araw, at iba ang bersyon ng kwento ni Hailey sa kanya, malalaman ni Elliot na nagsinungaling siya. Natakot si Erica sa kahihinatnan, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono. Baliwala ang katotohanang lampas na ng hating gabi, nagpadala siya ng mensahe kay Hailey na nagsasabing, "Hailey, nandyan ka ba?" I am. Sa hindi inaasahan, mabilis na sagot ni Hailey. "Video call tayo. Di ko magawa sa ngayon, kaya voice call na lang tayo." Tinanggihan ni Hailey ang imbitasyon. Nang matapos ang tawag, ibinalita ni Erica ang balita tungkol sa pagtatanong sa kanya ni Elliot ng impormasyon. Gayunpaman, nagpasya siyang itago ang 1 milyon. "Ano? Sinabi mo sa kanya na nasa Abyss Club iyon?" Halatang galit na galit si Hailey sa kabilang linya. "Gusto niyang sabihin ko ang totoo, kaya ano pa ang magagawa ko? Hindi ko siya masasaktan, alam mo ba?" Walang magawang sabi ni Erica. "Kung malalaman niya na kami ang nasa likod ng lahat ng ito, tapos na kami. Kung alam niya na magkasama kaming nagplano laban kay Anastasia, sa tingin mo ba ay pakakawalan niya tayo?" Galit na sigaw ni Hailey. Kahit na hindi niya imbestigahan ang bagay na iyon, maaaring sabihin sa kanya ni Anastasia na kami ang may gawa nito. Sabi ni Erica. Huwag kalimutan na may anak si Anastasia sa host na iyon. Kapag lumabas ang balita tungkol dito, magiging dehado ang kanyang anak, kaya hinding-hindi niya sasabihin kay Elliot ang totoo. Bakit pa sa tingin mo ay nagawa nating manatiling ligtas hanggang ngayon? Nang marinig iyon, agad na natuwa si Erica. Ibig sabihin, itatago ni Anastasia itong sikreto magpakailanman, kung gayon. Magiging okay tayo. Pumunta si Elliot sa iyo para sa impormasyon ng eksakto dahil tumanggi si Anastasia na sabihin ang anumang bagay tungkol dito. Ngayong nabanggit mo na ang Abyss Club, tiyak na magsisimula siyang mag-imbestiga sa lugar na iyon. Erica, pwede bang huwag kang magdulot ng labis na gulo para sa ating dalawa? Galit na sabi ni Hailey. Kabanata 377. Mabuti, wala akong sasabihin sa hinaharap. At saka, Hailey, saan ka nagpunta nitong mga araw na ito? May nangyari, kaya nag-overseas ako para magbakasyon. Anyway, kung may itatanong sa iyo si Elliot sa susunod,
huwag mong sabihin sa kanya ang higit sa kinakailangan. Isa pa, subukan mo ang iyong makakaya para hilin siya palayo kay Anastasia. Kung hindi, kapag si Anastasia ay naging Mrs. Presgrave, pareho tayong magkakaproblema. Sinusubukan ko. Ngayon, araw-araw na nililigawan ni Anastasia si Elliot, inaakit siya sa bawat taktika na alam niya. Wala akong magawa dito, kaya bumalik ka kaagad, Hailey. Kaya natin siyang ipaglaban ng magkasama. Babalik lang ako after 3 months. Subukan mo lang napigilan siya, at kung bibisita ka ulit ni Elliot, huwag kang tulala at simulan mong pag-usapan ang gabing iyon. Hindi ka dapat umimik, babala ni Hailey. Nagsisimula ng matakot si Erica sa mga kahihinatnan. Mabilis niyang sinabi, okay, hindi na ako magsasalita sa susunod. Matapos tapusin ang tawag kay Erica, nahiga si Hailey sa kanya na may galak na tingin sa kaibuturan ng kanyang namamaga sa mga mata. Mabuti na lang at nahulaan niya ang susunod na galaw ni Elliot, at nasuhulan na niya ang isang tao sa Abyss Club para sunugin ang server room sa loob ng storehouse. Gaano man kalakas si Elliot, hindi niya posibleng mabawi ang nawalang data. Pagkatapos ng lahat, iyon ang tanging data na natitira. Bukod dito, ang 5 taon ay isang mahabang panahon. Walang makakaalala sa nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, nasa gilid pa rin si Hailey. Dapat nag-resign na ang security guard na sinuhulan ko. Samantala, umalis si Ray sa club at agad na pumunta sa bahay ng isang security guard. Ang rurok na bahay ay mukhang lalong madilim sa ilalim ng ilaw ng kalye. Nais malaman ni Ray kung totoong nakatira ang security guard dito, kaya nagpa siyang magbantay sa labas hanggang kinaumagahan. Kadalasan, ang mga kaedad niya ay lumalabas sa umaga para bumili ng mga grocery at almusal. Matutulog na sana si Ray nang biglang may dumaan na scooter sa tabi niya. Huminto ang scooter sa kanyang harapan, at nang imulat ni Ray ang kanyang mga mata, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Ito ang security guard na hinahanap niya, si Scott Parker. Kasalukuyang 2 AM na, at halatang nakainom ng alak si Scott, dahil hindi matatag ang kanyang mga yapak. Sa paunang imbestigasyon kay Ray na walang CCTV sa lugar na ito. Agad niyang binuksan ang pinto ng kotse at lumabas, tinawag ang lalaki, "Hey, Scott Parker. Sino ka?" "Ako si Bob mula sa Abyss Club. Ang kumpanya ay nagpapadala ng ilang mga regalo, kaya halika at kunin ang iyo. Nasa kotse ko." Si Scott ay isang matakot na tao, kaya nang marinig niyang may mga regalo na ibibigay, agad siyang pumunta sa kotse. "Anong mga regalo ang makukuha ko?" Agad na tinulak ni Ray si Scott na papasok sa sasakyan. Pagkatapos, dumukot siya ng mahaba at matalim na kasangkapan bago idinikit sa baywang ng huli. "Bakit mo sinunog ang server room sa Abyss Club, Scott? Sino ang nagutos sa iyo na gawin iyon?" Medyo lasing si Scott kaya naisip niya na kutsilyo ang matulis na bagay sa bewang niya. Agad siyang nanlamig sa takot. "Sino ka? Sagutin mo ang tanong. Sinadya mo bang sunugin ang server room?" Naramdaman ni Scott na idiniin ang kutsilyo sa kanyang baywang, kaya sinabi niya kaagad ang totoo. "Pakiusap mo ako. Hindi ko ginawa dahil gusto ko. May nagbigay sa akin ng 100,000 para sunugin ito." Hindi inaasahan ni Ray na ganoon kabilas ang sagot sa kanya. Muli siyang nagtanong, "Sino ang sumuhol sa iyo?" "Isang babae. Nakamaskara at nakasunglas siya nang kausapin ako. Ang alam ko lang ay babae siya, at medyo bata pa. Naubos ko na lahat ng pera, kaya wala akong maibibigay sa iyo kahit dalhin mo pa ako sa police station." Naisip ni Scott na si Ray ay ipinadala ng Abyss Club para humingi ng kabayaran. "Nang sasakyan. Hindi ako nandito para magbigay." Bigla siyang binitawan ni Ray, binuksan ang pinto, at sinabing, "Get o you trouble." With that, naglabas siya ng isang balumbon ng pera sa kanyang sasakyan. "Sabihin mo sa akin, paano ka nahanap ng babaeng iyon?" Nang makitang may perang makukuha siya, lumapit si Scott para kunin ito, ngunit iniwas ni Ray ang pera. "Sagutin mo ang tanong ko bago mo kunin ang pera. Una akong nakatanggap ng tawag mula sa isang babae. Tinanong niya ako kung saan nakaimbak ang mga CCTV recording mula sa club, kaya sinabi ko sa kanya na iniimbak namin ang data sa server room. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung handa akong gumawa ng isang bagay, at babayaran niya ako ng 100,000 para dito." Nagpatuloy si Scott na medyo nagkasala,
Dahil kailangan ko ng pera, pumayag ako. Nang matapos ang lahat ay lumapit sa akin ang babae na may dalang pera. Kinuha niya rin ang phone ko at tinanggal ang number niya rito. Kumunat ang noo ni Ray. Sinunog ba ng babae ang server room dahil may kinalaman ito sa insidente ng pag-atake ni Anas noong 5 taon na ang nakakaraan? O ibang tao ba ang nakagawa ng krimen at gustong burahin ang ebidensya? Kabanata 378. Ang mga karagdagang interogasyon kay Scott ay wala nang naibunga. Binigyan siya ni Ray ng 200 dahil hindi niya deserve ang higit pa rito. Kinabukasan, natulala pa rin si Anastasia nang marinig nakikipag-usap ang kanyang anak sa lalaki. Agad niyang itinapon ang kumot sa kanya at naglakad palabas ng hall. Kinalikot ni Elliot ang isang Rubik's Cube kasama si Jared sa sopa. "Mommy, bumili ng almusal si Mr. Presgrave. Pumunta ka at kumagat ka," sabi ng maliit na lalaki sa kanya. Napansin ni Anastasia ang almusal sa mesa. "Sige, maghuhugas muna ako bago kumain." Kailangang umalis ni Elliot pagkatapos ng almusal dahil may gagawin siya, at dumating si Ray para sunduin siya. Habang nakatayo sila sa pintuan, sinabi ni Elliot sa mahinang boses, "Tawagan mo ako kung may mangyari. Mr. Osborne, alagaan mo siyang mabuti, at huwag mo na siyang ipadala sa bahay ko nang walang dahilan." Hindi pinansin ni Anastasia si Elliot habang kausap si Ray. Walang imikan ang lalaki. Hindi ba pwedeng maging mas considerate siya sa nararamdaman ko? Miss Tillman, pagkatapos magpalipas ng gabi sa iyong lugar, si President Presgrave ay tila nasa mataas na espiritu ngayon. Anyway, wag mo na lang akong istorbohin. With that, sinarado ni Anastasia yung pinto habang umiiwas siya ng tingin sa lalaki. Bumalik sa sasakyan sina Elliot at Ray bago ituloy ng huli ang pag-uulat sa investigasyon kagabi. Pagkarinig nito ay kumunat ang noo ni Elliot. Bakit nagkataon lang? 00. Eksakto ang mga iniisip ko. May kaugnayan ba ang sunog sa server room sa insidente ni Miss Tillman noong nakaraang 5 taon? Mayroon ka bang ibang paraan? May idea ako. Tinanggal ng babae ang mga record ng tawag sa telepono ni Scott, ngunit ang kumpanya ng telekomunikasyon ay maaaring may mga record sa kanilang pagtatapos. Patuloy kong kakausapin si Scott, at ipagpapatuloy ko ang mga pagsisiyasat pagkatapos malaman ang numero ng babae. Tumango si Ray. Inaprubahan ni Elliot ang ideya. "Ibalik mo ako sa Presgrave Residence." Patayong bar. Oras na nakilala niya ang kanyang lola at tinanong siya tungkol sa pangyayari. Kung talagang pinagbantaan ng kanyang lola ang alkalde na iligtas siya, kung gayon ang utang na inutang ng mga Presgrave sa mga Tillman ay hindi mababayaran sa mga tuntunin ng pera o relasyon. Sa Presgrave Residence, nakasuot ng dark red coat si Harriet habang nakaupo sa isang anti-gang upuan. Ang matalino at matalinong tingin sa kanyang mga mata ay kapareho ng maraming taon na ang nakalipas. Sinabi ni Elliot kay Harriet ang tungkol sa nangyari kung saan dinukot ni Riley si Anastasia, at si Harriet ay tumugon sa gulat at galit. "How dare he do something like that? Lola, siya ang nasa likod ng pagkidnap ko all those years ago." Sigurado si Elliot na siya iyon. Naghinala din ako sa kanya, pero wala akong mahanap na ebidensya. Ang dalawang kriminal ay pinatay kaagad. Galit na sabi ni Harriet. Ang pagpapaalis sa kanya sa pamilya ay masyadong magaan na parusa. "Lola, may iba pa po. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging masungit, ngunit may gusto akong itanong sa iyo. Noong nakidnap ako, personal mo bang tinawagan ang mayor?" Natigilan si Harriet. "Paano mo alam iyon? Binyantaan mo ba ang alkalde sa pagsasabing magdudulot ka ng bagyo sa stock market kapag hindi ako naligtas?" Sinubukan ni Elliot na maging kontrolado at malumanay hanggat kaya niya, hindi naglakas loob na ipakita sa kanyang boses ang kahit katiting na hinala. Lahat ng ginawa ni Harriet para iligtas siya ay ginawa dahil sa pagmamahal at proteksyon, kung tutuusin. Matalim siyang tinignan ni Harriet. "Elliot, may gusto ka bang sabihin? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari?" Sinadya ni Elliot na itago ang pagkakasangkot ni Anastasia. "Wala lang, curious lang ako. Tinawagan ko ang mayor noong panahong iyon, at talagang natakot akong mawala ka." "Binyantaan mo ba siya? Paano masasabing banta iyon? Inaasahan ko na lang natatawag siya ng pulis at gawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan para iligtas ka." Gayunpaman,
Ang stock market sa taong iyon ay hindi matatag, at ang stock market ay bumagsak. Umaasa ang alkalde na bawiin ko ang iba ko pang pondo para maisalba ang stock market ng bansa, ngunit dahil nakidnap ka, hindi ako maaaring mag-alala tungkol sa mga stock. Nangako sa akin ang mayor na ililigtas kanya, at gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng Presgrave Group para iligtas din ang stock market. Ito ay talagang isang taon ng kapahamakan. Natigilan si Elliot. Lumalabas na si Harriet ay hindi nagbanta sa alkalde mismo, sa halip, ang alkalde ay nangako kay Harriet na gagawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang iligtas si Elliot upang mailigtas ang stock market. Tuso at mabisyo talagang tao si Riley, dahil binaluktot niya ang katotohanan sa harap ni Anastasia. Pinamunuan niya si Anastasia na isipin na si Harriet ang naging sanhi ng pag-crash ng stock market, na pinilit ang alkalde na magpadala ng mga utos sa pulisya upang iligtas si Elliot. Kabanata 379. Walang kinabukasan sa pagitan natin. Lola, hindi ko po madaling patawarin si Riley. Ipagbabayad ko siya ng matarik na presyo para sa kung ano siya. Tapos na. Naikuyom ni Elliot ang kanyang mga kamao. Kung tutusin, siya rin ang mamamatay tao na pumatay. Ang ina ni Anastasia, Elliot, namatay ang mga magulang mo dahil sa kanya. Huwag magpigil at siguraduhin gawin siya. Magbayad. May maliwanag na puot sa mga mata ni Harriet. Kinasusuklaman din niya ang kanyang asawa. Pagiging ama nitong anak sa labas, na halos itaboy ang mga inapo ng mga Presgrave sa pagkasira. Nakatayo si Elliot sa balkonahe sa ikatlong palapag ng Presgrave residence. Marami pa siya. O hindi gaanong pinagsama-sama ang insidenteng nangyari noon pa man. Gayunpaman, hindi ito nagbago. Kahit ano, namatay ang ina ni Anastasia dahil sa kanya, at ito ang hindi nababagong katotohanan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nilapitan ang pag-dial ng numero ni Anastasia ng ilang beses. Sa pagtatapos, sa wakas ay huminga siya ng malalim at diniyal ito ng mariin. Kung meron man sa buhay niya ay itataya niya ang lahat para ipaglaban, ang babaeng ito. Hindi mahalaga kung galit siya sa kanya, dahil mamahalin pa rin siya nito kahit anong mangyari. Pagkatapos ng tanghalian, gumugol ng oras si Anastasia kasama ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay nasa kanyang mga bisig habang sila nanood ng karton sa sopa. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Itinaas niya ang telepono para tingnan ang screen, na pagtantong tawag iyon ni Elliot. Tulad nito, siya. Pumunta siya sa kwarto niya para sagutin ang tawag. Anong meron? Kalmado at walang pakialam ang boses niya. Anastasia, tinanong ko ang aking lola tungkol dito. Hindi nagsasabi ng totoo si Riley. Lola ko. Tumawag sa alkalde, ngunit hindi niya ito pinagbantaan sa pag-crash ng stock market. Ang stock. Bumagsak na ang merkado noon, at kailangan ng alkalde ang aking lola upang mailigtas ang stock market. Nagkataon, nakidnap ako sa mismong araw na iyon. Ang lola ko noon. Sabik na sabik sa oras na iyon at hindi makapag-focus sa pag-save ng stock market, kaya nangako ang alkalde sa kanya na ililigtas niya ako. Gayunpaman, alam kong hindi magbabago ang lahat ng ito. Kahit ano, ang boses ni Elliot ay lalong mahina sa pagkakasala at pagsisisi. Sige, naniniwala ako sa iyo, at naniniwala akong hindi ito ginawa ng lola mo, sabi ni Anastasia. Gayunpaman, hindi ko nais na makisali sa mga Presgrave mula ngayon. Iwan mo na lang ako. Mag-isa. Ayaw mo ba akong makita sa ganoong lawak? Medyo nakakaawa ang boses ng lalaki. Tama iyan. Paano kung gusto kitang makita? Maaari mo na lang tiisin o kalimutan ako, medyo malupit na sabi ni Anastasia. Hindi ko makayanan, at hindi rin kita makakalimutan. Elliot, huwag mong gawin sa akin ito. Bakit hindi mo makita ang mga bagay mula sa aking pananaw at higit pa? Consider it sa akin. Kung mahal mo talaga ako, dapat igalang mo ang desisyon ko. Ayaw mo ba akong makita sa ngayon, o magpakailanman? Hindi napigilan ni Elliot na mag-usisa pa. Ang tanong ay tila tumama sa kaibuturan ng kaluluwa ni Anastasia. Walang hinaharap sa pagitan natin, at kakalimutan na kita. Dahil doon, nabitin si Anastasia. Pataas. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Habang nakatayo siya sa balkonahe sa Presgrave residence, ang puso ni Elliot ay magulo.
Ang kanyang emosyon ay mabigat tulad ng dati. Kung nabigo siya habang nagnenegosyo, gagawin niya. May isa pang pagkakataon na subukan muli. May tiwala siyang magtagumpay sa karamihan ng mga bagay. Ngunit ang pagkumbinsi kay Anastasia na manatili ay mas mahirap kaysa sa anumang problemang kinaharap niya. Dati, gayunpaman, alam niyang handa siyang maghintay, kahit na kailangan niyang gugulin ang kanyang buong buhay. Naghihintay. Buong buhay niya ay babayaran niya ang lahat ng utang niya sa kanya sa sarili niyang paraan. Lumipas ang katapusan ng linggo, at tinawag si Anastasia sa istasyon ng pulisya noong Lunes upang gumawa ng pahayag. Pagkatapos noon, dumating siya sa kumpanya ng kanyang ama bandang 10 a.m. Pagdating pa lang niya sa opisina, nakita niya ang isang mukha na ayaw niyang makita, kay Erica. Nag-cross arm si Erica at tuwang-tuwang tumingin kay Anastasia. Nabanggit ni Dad na ikaw nagtatrabaho sa kanyang kumpanya ngayon. Sorry, dito rin ako nagtatrabaho. Walang pumipigil sa iyo. Inaasahan lang ni Anastasia na hindi magdudulot ng gulo si Erica para sa kanila. Ama, nakikita ko na hindi ako welcome dito. Kung ganoon, pupunta ako dito ng madalas hanggat maaari. Mula sa ngayon, pagmamayari ko ang parehong mga bagay na pag-aari mo. Hindi na ako papayag na maging bias si Dad. Ngumuso si Erica habang nagsasalita. Wala si Francis noon, at hindi pa rin siya bumabalik. Maya-maya lang, binuksan ni Alex ang pinto at pumasok upang makita ang dalawang babae sa opisina. Natigilan siya saglit. Hindi. Nang ahas na saktan ang magkabilang panig, binati niya, Miss Anastasia, Miss Erica. Anong ibig mong sabihin na batiin mo lang ako pagkatapos niya? Mas mababa ba ako sa iyong paningin? Erica. Agad na lumipad sa galit. Sa totoo lang, labis na naiinis si Alex kay Erica. Para sa kanya, siya ay hindi higit sa basura. Kabanata 380. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dahil pareho kayong anak ni Mr. Tillman, natural na iyon ang naglalagay sa inyong dalawa sa pantay na katayuan. Agad namang nagpaliwanag si Alex sa sarili. Nasaan ang aking ama, Mr. Hunter? Kasalukuyan siyang nakikipagkita sa isang kliyente. Itago mo sa akin ang lahat tungkol sa kumpanya, Mr. Hunter. I wish to be involved in my father's business, utos ni Erica sa lalaki. Naiinis man siya sa ginang sa kaibuturan, pinilit ni Alex na mag-react ng nakangiti at tumango. Oo naman. Well, gusto ko nang umalis. Tumanggi si Anastasia na manatili doon kasama si Erica. Anastasia, mayroon akong mga utos mula kay Mr. Tillman na ipakita sa iyo ang paligid ng kumpanya. Hindi hahayaan ni Alex si Anastasia na lumayo ng ganoon. Sasama rin ako, desperadong sabi ni Erica. Tara na. Tumango si Anastasia at umalis na kasama si Alex nang hawakan ni Erica ang kanyang pitaka at inabutan sila. Gayunpaman, nang bumaba na siya, nakita niyang umaandar na ang kotse ni Alex nang hindi siya hinihintay, na ikinairita niya kaya naapakan niya si Patted Lee sa sobrang inis. Anak ka ng B** Kirk, Alex. How dare you ignore my presence? Sisiguraduhin kong babayaran mo yan. Sa katunayan, sinadyang iwan ni Alex si Erica sa pagtatangkang makuha ang pabor ni Anastasia, ngunit pagkatapos lamang nilang tumama sa kalsada ay napansin niya ang abalang tingin ng ginang habang nakatingin ito sa labas ng bintana. May bumabagabag ba sa iyo, Anastasia? Ay, wala lang. Umiling si Anastasia nang magsimulang bumagsak ang mga patak ng ulan mula sa maulap na kalangitan. Habang palakas ng palakas ang ulan, iminungkahi ni Alex na huminto muna sila sa malapit na kafe hanggang sa tumila ang ulan bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Okay, sumang-ayon si Anastasia, tumanggi na ilagay ang kanilang buhay sa panganib dahil sa maulan na panahon. Pagkatapos ay nagmaneho si Alex patungo sa isang kafe, kung saan ang dalawa ay mabilis na pumasok sa lugar at sumilong. Hindi nagtagal, tumama ang kidlat sa kalangitan sa labas ng bintana habang dumadagandong ang nakakabinging kulog sa buong lungsod. Samantala, huminto si Elliot nang pipirmahan na sana niya ang kanyang mga dokumento sa kanyang opisina sa Presgrave Group. Sa sandaling iyon, ang nakakatakot na tingin ni Anastasia nang marinig niya ang kulog ay sumibol sa kanyang isipan, ito ang nagtulak sa kanya na abutin ang kanyang telepono para magpadala ng text message. Nasaan ka? Gayunpaman, nang hindi siya nakatanggap ng tugon pagkatapos ng 10 minuto,
nagsimula siyang mawalan ng pasensya at nagtanong kung nakalimutan na siya ng ginang. Kaya naman, nagpa siyang direktang tawagan siya. Sa kabilang banda, itinoon ni Anastasia ang kanyang mga mata sa screen ng kanyang telepono, nakasimangot habang nagtataka kung bakit hindi tumitigil ang lalaki sa pag-istorbo sa kanya. Tuldok, 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 isa, L-119, alay malad. Napagtanto na ito. Gayunpaman, napansin ni Alex ang caller ID na lumabas sa screen ng telepono at si Elliot. Para sa isang matagumpay at makapangyarihang lalaki tulad ni Elliot, masasabi kong nagpakumbaba siya para lang makuha ang puso ni Anastasia, ngunit sa kanyang katayuan, madali niyang nakawin ang puso ng sinumang babae. Duda ako kahit na ang mga anak na babae ng mayayamang lalaki ay hindi rin mawawala sa kanyang liga. Sa sandaling iyon, muling narinig ni Anastasia ang isa pang alerto ng notification mula sa kanyang telepono nang hindi niya namamalayan na nasilip ang papasok na mensahe. "I'm going to your place now." She then squinted, asking herself kung bakit siya dinadalaw ng lalaki kapag malakas ang ulan. "I'm away from home now, so don't bother looking for me." Sa wakas ay sinagot ni Anastasia ang kanyang text. "Nasaan ka? Lalapit ako at sasamahan ka." Tinanong siya ni Elliot kung nasaan siya. "Di na kailangan yan. May kasama ako dito." Mapanuksong tumugon si Anastasia sa kanyang mensahe. Tea break kami ni Hunter ngayon." Anastasia responded, "Are you guys dating?" Tanong ni Elliot. "Masasabi mo." Tumanggi si Anastasia na magpaliwanag pa. Gayunpaman, tumunog ang kanyang telepono sa ilang sandali bago niya napagtantong ito ay isang tawag sa oras na ito. Nang huminga siya ng malalim, sinagot niya ito at tinanong ang lalaki. "Pwede bang iwan mo muna ako? Makikita-kita ngayon sa kumpanya ng iyong ama," sabi ng lalaki. "Ngayon, bumubuhos na parang baliw ngayon, kaya bakit mo gagawin iyon?" Nagulat si Anastasia sa narinig ng lalaki. "Magkita tayo doon." Ibinaba na ni Elliot ang tawag nang hindi na nagsalita pa. Sa kaibuturan, hindi maiwasan ni Anastasia na isipin na si Elliot ay malamang nawala sa kanyang isip. Kung tutuusin, walang gustong magpabasa dahil sa malakas na ulan, pero nagpumilit ang lalaki na makipagkita sa kanya sa kumpanya ni Francis. "Bumalik na tayo, Mr. Hunter. Masyadong malakas ang ulan ngayon, kaya sa palagay ko, bibisitahin natin ang ating subsidiary company sa ibang araw." Sabi ni Anastasia habang nakataas ang ulo para tingnan si Alex. "Ano, babalik tayo sa opisina ngayon?" Natigilan si Alex. "Oo, kami na." Natapos ni Anastasia ang kanyang sentensya at nagpatuloy sa pagbabayad ng bayarin bago siya mapigilan ni Alex na gawin iyon.